kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. 2 gabi bago ang undas. Mga kwento ng katatakutan sa likod ng ilang mga eskwelahan. Nasaan siya ngayon? Nag-art sa akin. Tapos pagkakita ko yung The Philippines' most haunted, mga lugar na bahagi ng ating kasaysayan na nababalot din ng kababalaghan. May nagtatry pumasok sa kanya. Si Undin, si Chaka Doll at ang tiyanak na anak ni Janice. Mga eksenang nanindak at nanakot sa atin sa pelikula at sa telebisyon. Pinoy Shocker. Mga hanap buhay na may kinalaman sa mga patay. At mga pagkaing nakakapangilabot ang itsura, pero ang sarap, sagad hanggang buto. Dugoang sausawan, sizzling lamang loob, puso, relleno, mga pagkaing nakakapangilabot, pero ang sarap, sagad hanggang buto. Sa ating mga kwentong bayan, pinaniniwalaang ang paboritong kainin ng mga kampon ng kadiliman, lalong-lalo na ng mga aswang, dugo at lamang loob. Pero sa totoong buhay, meron daw talagang sarap na sarap sa mga laman loob, pero hindi sila dapat katakutan. Si Ariel, isang heritage tour guide sa Bulacan. Sa paglilipot-lipot niya sa kanyang bayan, marami raw siyang mga putahing natikman at pinag-aralang lutuin. Paglilinaw rin lang daw, wala raw sa lahi nila ang aswang. Pero ang isa sa pinaka-espesyal at paborito niyang pagkain, relyenong puso ng baboy. One day may nakausap kami na isang collector siya ng book. Pinakita niya sa akin yung 1980s na book about Philippine fiesta food. Nakita ko yung isang recipe na kakaiba. Ito yung stuffed heart casserole. Masarap daw ito kung sariwang puso ng baboy ang makukuha. Kaya naman dinadayo pa niya ang mga slaughterhouse para lang dito. Pagkakuha ng puso ng baboy, huhugasan itong mabuti para matanggal ang dugo. At saka hihiwain upang matanggal naman daw ang kaunting laman sa loob, pati na ang mga ugat.
Paghahaluin naman ang breadcrumbs, salami, at butter. Sunod itong ipapalaman sa puso mismo ng baboy. Tinatalian to para hindi bumuka yung sugat niya at nang pag pinagulong natin sa harina ay mas madali siyang ma-roll. At saka ipiprito. Pakukuluan sa sabaw ng manok, sibuyas, celery at carrots hanggang lumambot. And then pag malambot na siya, saka natin lalagay yung gulay. Sa loob lang ng ilang minuto, pwede na itong ihain. Kapag natikman daw, tsak, kakabog ang dibdib sa sarap. Masarap lang talaga, tapos talaga malasa mo yung tamis niya. Lahat naman nilagay sa kanya, nalasahan mo. Ang mga Ilocano, may kinahihiligan namang kakaibang sausawan. Sausawang dugo ng baboy. Duduguin ka rito sa sarap kapag ipinartner sa karne at atay ng baboy. Si Mang David, paborito itong iluto kapag may okasyon. Minana pa raw niya ang tradisyong ito sa kanyang mga ninuno. Parang kinagisnan namin eh. Pag yung dugo ang ginamit namin sa usawan, mas madaling maubos yung handa namin. Kaya naman ito lamang Martes, nagpakatay siya ng baboy. Nanalo kasi siyang barangay captain sa kanilang lugar. Siyempre, magpapagawa siya ng espesyal na sausawan, dugo. Ang asin at sukang Iloco, inihanda na. Dito ibinuhos ang dugo ng baboy. Hahaluin ng paulit-ulit. Iniluto hanggang umitim ang kulay. Na parang sabaw ng dinuguan. Kapag nagbago na siya ng kulay, naluto na po siya. Mga tayon! Masarap, maasim-asim, maalat-alat. Parang sarsa ng lechon. Mga pagkaing laman loob, kadiri marahil para sa mga pihikan at maselan. Pero hindi may kakailang bahagi ng mga putahing Pilipino. Lalo pat ang pinakamasasarap daw na bahagi ng hayop, yung mga pinakanatatago. 4 na taon nang nagtitinda ng fried itik at pugo si Aling Luz. At dahil gusto pa niyang kumita ng extra income, pati laman loob ng pugo, pinagkakakitaan niya. Kahindik-hindik man ang itsura, tiyak naman daw na matatakam kayo sa adobong lamang loob ng pugo. Sa dressing house na ito, hindi na sisikatan pa ng araw ang mga pugo. Pagkakatay ng mga pugo, aalisin at itatabi ang mga balun-balunan at ang mga premature na itlog. Ang mga ito ang aadobohin ni Aling Luz. Sa sobrang liit nito, pahirapan daw para sa ilang mga tauhan ni Aling Luz ang pag-aalis ng mga laman loob. Ayun, naisipan ko na itry yung gano'n na gawin kahit mahirap siya. Sa mga 2,000 na pugo, siguro mga dalawang mga 4 kilos na laman loob. Huhugasan ang mga ito ng 6 na beses para matanggal ang dugo at dumi. Lalagyan ng toyo at saka pakukuluan hanggang matuyo. Pagkatapos, bubudburan ng iba't ibang pampalasa.
Sunod na igigisa sa bawang. Pagkahaba-haba man ang proseso ng pagluluto nito, sulit naman daw ang lasa. 30 pesos kada order ang bentahan nito. Sa sobrang sarap nga raw, pwede ka nang mamatay. Malambot siya. Okay ang lasa, okay ang anghang. Pero kung may isang bagay na madalas kinauuwian ng mga laman loob, ito'y pulutan. Grabe, sarap. Si Mang Erning, aminadong mahilig uminom. Inuman na. Ang paborito raw niyang pulutan, isdang maya-mayang tabang. Ngunit hindi ang laman ng isda ang kanyang pakay, kundi ang bituka. At swim bladder nito na mas kilala sa tawag nilang lobo. Gagawin raw niya kasi itong chicharon. Eh, siyempre, pagka nagluto, tatapon namin yung mga bituka, maloob. Yun, iisip namin, pagka kami nag-iihaw, ay sinasama namin yung mga bituka. Katulad nung yung lobo, at pritos, at least nakakain naman. Hinugasan muna ni Mang Erning ang mga ito para matanggal ang pait. Sunod niya itong inasinan. Ibinilad ang lobo para raw mas lumutong kapag iniluto. Pagkatapos, ilulubog sa kumukulong mantika. Pagkaluto, itsurang maliit na chicharong baboy ang lobo. Sunod namang iprinito ang bituka. Pagkagat ng dilim, ito na ang inupakan sa inuman ni Mang Erning at ng kanyang mga kaibigan. Hap. Sasambito ka ng manok. Pero hinay-hinay lang sa pagkain ng mga laman loob. Baka tumaas ang inyong uric acid o kolesterol. Ang sinasabi natin na tamang dami lamang, ang bawat kain maaari siguro na halos parang or mga kalahating tasa sa bawat pagkain. Sa pinakailalim-ilaliman, sa pinakasuluk-sulukan, at sa pinakakaloob-looban, nagtatago ang mga sarap na parabang misteryo na naghihintay matuklasan at matikman. Hap. Susunod, the Philippines' most haunted. Mga lugar na bahagi ng ating kasaysayan na nababalot din ng kababalaghan. May nagtatry po